Dear Dr. Love, ako po si Ivan, 23 years old, ng Taguig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa ay tungkol po sa hindi ko inaasahang relasyon kapiling ang girlfriend ko na ngayon at ang kanyang pangalan ay si Cindy. Aminado kong halos perfecto ang relasyon namin ni Cindy. Sino ba kasing mag-aakala na ang nooy crush ko lamang ay kasintahan ko na ngayon? Nakakatawa nga, noong nagsabog ng buwenas ang kalangitan, ay para bang ako ang nakasalo ng lahat ng ito. Kahit 2 taon pa lang ang relasyon namin ni Cindy, ay ramdam ko na ang love at effort niya para sa akin at sa aming relasyon. Bilang ganti, hindi matatawarang peace of mind ang binigay ko sa kanya, Dr. Love. Ni minsan ay walang issue ng selos o pambababae na nadiskubre o nalaman hinggil sa akin si Cindy. Gaya ng mga normal na araw ay masaya kami ng girlfriend ko, Dr. Love. Yung tipong ipagluluto niya ako ng gusto niyang putahe, gusto kong putahe, at pagsasaluhan namin yon. Walang arte o walang magarbong handaan basta't kasama lang namin ang isa't isa. Sa palagay ko, okay na yon sa aming dalawa ni Cindy. Pero ang tagpong yun ay napalitan ng kakaibang kabog sa aking dibdib. Hindi ko naman intensyon na buksan ang laman ng cellphone ni Cindy. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin na unahin ang notes sa telepono ng girlfriend ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang pagsisihan ang nadiskubre ko bukod sa pinakailaman ko ang telepono niya. Dr. Love, tumambad sa akin, sa aking mga mata, ang katagang leukemia sa isa sa mga notes ni Cindy. Kahanay ang listahan ng napakaraming gamot. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Siguro baka there's someone na humingi ng tulong sa kanya tungkol sa sakit na yon. Pero hindi ako kumbinsido na iyan at matapos kong makita sa hiwalay na note ang isang letter na nakalaan para sa akin, habang binabasa ko ang bawat kataga ng sulat na iyon, ay unti-unting nadudurog ang puso ko, Dr. Love. Halos lumuha na ang aking mga mata na punong-puno ng pagpapasalamat niya sa akin. Dahil sa loob ng 2 taon ng aming relasyon, ay naramdaman niya ang sayang hinahanap niya noon pa. Labis ako nasaktan sa nadiskubre ko, Dr. Love. Sa totoo lang, hindi ko nakita ng anumang sintomas ng sakit sa Cindy. Gustuhin ko mang kumprontahin si Cindy pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun, given na baka ma-invade ko ang privacy niya. At the same time, alam kong hindi niya deserve ang ganitong klase ng treatment. Mahal na mahal ko si Cindy at ayokong mawala ang tulad niya sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ang gagawin kong hakbang para unti-unti ay ma-open up ko ito sa kanya. Umaasa ako na sana ay mabigyan ng kaliwanagan ng pinagdadaanan kong suliranin sa panahong ito. More power sa inyong programa, Dr. Love. Lubos na gumagalang, Ivan. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Ivan. Ivan, hinahanap ko ang confirmation kung totoong confirmed na ang may sakit ng leukemia ay si Cindy. Pero ang nakita mo lang sa kanyang cellphone ay leukemia, pagkatapos yung mga gamot na
kakailanganin para doon sa sakit na leukemia. Nakita mo rin ang isang liham o note na naka-address para sa iyo na nagpapasalamat sa iyo sa mga kaligayahan na pinakikita mo sa kanya, katapatan mo, pero wala naman siya binanggit na siya ay may sakit na leukemia. At hindi mo naman siya nakitaan ng sintomas ng sakit. So, hindi ko pwedeng i-consider na may sakit nga yung girlfriend mo. Kasi baka naman pinahihirapan lang natin ang sarili. Wala naman kasi tayong walang sintomas, why don't you bring her to a doctor and find out, i-work up siya para malaman kung may karamdaman siya. The problem is, pinakailaman mo yung cellphone niya at in-invade mo yung kanyang privacy. Unfortunately, dahil ginawa mo yun, hindi mo masabi sa kanya dahil nahihiya ka na pinakaalaman mo yung personal niyang gamit. See? Pero hanggang wala, alam mo, pag may leukemia ang isang tao, maraming signs. Andyan yung hindi magandang kulay ng kanyang balat, namumutla siya, or palagi siyang mayroong pasa sa kanyang katawan. Pag nabubunggo siya, palagi siyang may pasa. So, hindi maganda. Hindi maganda na mag-alala tayo sa isang bagay na hindi pa naman konfirmado, no? Maybe maaari kayong magkwentuhan ng tungkol sa leukemia at pag-aralan mo kung paano siya mag-react sa mga tanong mo o sa mga kwento mo sa kanya. So, gumawa ka ng paraan for her to open up. Dahil kung meron siyang leukemia, ang unang taong makakaalam niyan ay ikaw kasi pinagtitiwalaan ka niya. Lamang, wala akong makitang solidong ebidensya para mag-alala tayo. Sabi nga, let's cross the bridge when we get there. Mahirap namang nag-aalala na tayo pero wala namang signs. Di ba? Wala namang signs. Ang isang hindi ako doktor, I'm not a medical doctor, pero ang isa sa mga signs, ilan sa mga signs ng may leukemia, base doon sa mga kaibigan ko na pumanaw na, maputla ang katawan, kasi yung red blood cell nila, malaki na babawas doon sa red blood cell. At kapag nabubunggo, kahit hindi malakas, madaling nagkakaroon ng pasa sa katawan, black and blue, no? Kapag yan ang mga signs, ano? Ilan sa mga signs. But of course, mag-aalala lamang tayo kapag sinabi ng doktor sa atin na positive yung ating kinatatakutan. Mahirap katakutan ang isang bagay na wala pa. Guguluhin lang natin ang ating relasyon. Guguluhin mo lang ang inyong relasyon. If I were you, I would probably open up a topic hinggil sa leukemia and let her open up to you. See? But in the meantime, pagtuunan mo ng pansin ang inyong relasyon na manatiling maganda, no? At hindi samahan ng anumang nakatatakot na mga bagay na mag-aalala ka. Ganong wala namang dapat pang ipag-alala.
Sana lang ay masalubong natin ang Kapaskuhan ng maligaya at walang pinag-aalala. At kung may makita ka man halimbawa, madalas na nakikita mong pasa sa kanya at medyo namumutla ang kanyang katawan, ang kanyang kutis, ang kanyang kulay, ikaw na magsama sa kanya sa doktor at alamin kung anong karamdaman meron siya. Madali namang malaman yan sa mga laboratory exams. Madaling malaman ng doktor yan. At least, alam natin kung paano natin i-address. Pero bago natin takutin ang sarili natin, wala pa namang multo. Kaya wag natin takutin ang ating sarili, ha? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.